na po nila sa mga susunod na mga panahon. At dalangin namin, Panginoon, yung katagumpayan sa buong gawain, sa buong maghapon. Kinikiling po namin sa iyong pangalan. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Diyos. At sa oras pong ito, ibabalik ko muna po yung gawain sa ating senior pastor, Pastor Alex po. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga kamanggagawa na talagang andun yung kasigasigan, gumising na madaling araw para ganapin natin yung pananalangin ito. So, basan po ng Prayer Faith Church na kung saan tayo'y dinako ng Diyos para kanyang magamit, magbigay papuri sa kanya. Tayo gaganap ngayon ng pang-anim na taon at 78 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat. At 21 na po tayo ngayon. 21 na po tayo naka-join sa ating platform ng Zoom. At salamat din sa mga kamanggagawa na patuloy nag-aabang sa ating Facebook Live. Naka-FB Live na po tayo ngayon sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna para hindi lang sa ating 21 na nasa platform ng Zoom makapakinig ng kapayagan ng salita ng Diyos, maging sa mga kaibigan natin sa social media, sa Facebook, mapanood din nila o kaya maitag po ninyo kung isi-share nyo po yung kapahayagan na marinig natin ngayong umaga. Salamat po sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastora Glory sa kapaintulutan pong yun. At araw po ngayon ay May 25 na, 2026. At napakaganda po ng mensahe ng Diyos ngayon, The Amazing Sacrifice. At ang tema po natin ay how do we value the amazing sacrifice. Minsan kasi mga sakripisyo ng ating Diyos ay nasa-set aside. Mga sakripisyo ng ating mga tigapanguna nasa-set aside. Yung sakripisyo yung ginagawa natin ngayon, nasa-set aside. Pero sabi ko nga, it is better to obey than to sacrifice. Pero hindi naman sikip na hulugan na baliwalain natin yung ginawa sa atin ng ating Diyos para tayo ngayon ay umaangkin na tayo iniligtas ng Diyos na. Amen? Dahil ang kaligtasan naman talaga ay biyaya at pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Sige po, handa na po natin ang ating mga puso dahil ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos ay ang ating tigapanguna sa PUF Bahrain Chapter. Okay, congratulations po, gumraduate ulit. Okay, isang graduation na lang ay pag-uwi na. Hallelujah. Natawagan na po natin ang ating kamanggagawa sa PUF Bahrain Chapter. Walang iba kundi si PME Marlene Garcia. Nang, it's your turn. Magandang umaga po sa inyong lahat po dyan at magandang gabi po sa atin in the middle of the night na po sa amin dito. At talagang gising pa kami. At nasaan na yung mga andyan sa Pilipinas na natulog na kanilang alas 7 ng gabi. Pero di pa gising hanggang ngayon. Masarap nga nga siguro ang tulog dahil tag-ulan na eh. So tayo po ay ang ating topic po ay the amazing sacrifice, ang kamanghamanghang sakripisyo. Team, how do we value the amazing sacrifice? Paano natin pinapahalagahan ang kamanghamanghang sakripisyo? Ito po ay samahan niyo po ako na magbasa sa, kung may mga Bible po kayo dyan, ay nasa text to Luke chapter 23 verse 32 to 36. Amen. Verse 32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Verse 33, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, pinako nila si Jesus sa krus. Pinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Verse 35, ang mga tao na may nakatayo doon at nanunood. Habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iniligtas din niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo
na hinirang ng Diyos. Last verse, nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Tayo po yumuko Praise at God. manalangin po. Ama namin Diyos, salamat sa inyo na walang kapantay ng pag-ibig na Yes, pinakita mo sa krus. Habang aming pinagninilayan ang inyong salita, tulungan mo kaming mas maunawaan ang lalim ng inyong Yes, sakripisyo. God. Baguin mo ang aming puso upang tunay ka namin na mapahalagahan sa pangalan ni Isus. Amen. Magandang umaga muli sa atin, lalo na sa ating bishop, kay Bishop Rose po at sa kanyang may bahay, Pastora Glory, at ang ating senior pastor na napakasipag, na talagang ang sakripisyo ay andyan lagi para sa atin. At kay Pastor Jaden, kay Pastor Jet ang kanyang may bahay, at lahat ng servant council po, Pastor Tess, Amen, amen. lahat ng kastudyan at ang mga lahat ng kapastoran nandito po na masisipag na mga kagaya kong senior na po. Tayo pa yung nangunguna dito at ang mga chapter workers, mga PMEs, Praise lalo na God. po yung mga andyan sa live, streaming live po natin. Amen, Maraming amen. salamat po at andyan po kayong nakikinig at i-share po natin ang ating ating gawain sa platform na ito para makakaabot tayo ng makaluluha that they need the words of God po. At tayo po ay mag-umpisa na po. Sa buhay natin, maraming sakripisyo ang nakikita at nararanasan. Sakripisyo ng magulang para sa anak. Sakripisyo ng isang kaibigan o sakripisyo para sa pangarap. Ngunit sa lahat ng ito, walang makakapantay sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Ito ang hindi lamang isang kwento, kundi isang katotohanan na may kapangyarihan magbabago ng ating buhay. Amen. Ito po sa Lucas chapter 23, verse 32-36, makikita natin si Jesus na ipinangako sa krus kasama ang mga kriminal. Habang siya ay naghihirap, makikita rin natin at iba't ibang reaksyon ng mga tao. May nanunuya, may walang pakialam, at may hindi nakakaunawa. Sa ganitong sitwasyon, makikita natin kung gaano dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya ang tanong, paano natin pinapahalagahan ang kamangha-mangkang sakripisyo? Amen. So tayo po ay dadako na sa point 1. Team, how do we value the amazing sacrifice? Sa point 1 po natin, we value His sacrifice by choosing forgiveness over bitterness. Ito po ay pinapahalagan natin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng pili ng pagpapatawad kaysa sama ng loob. Ito ay sa ating binasa sa verse 33-34. Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. Amen. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa cross si Jesus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsipaglabunutan sila upang paghati-hatian ang kanyang mga damit. Amen po. Ang bungo ay kilala rin sa salitang Latin ng Kalbaryo o sa Hebreo na Golgotha. Habang si Jesus ay nasa gitna ng matinding sakit, pinili pa rin niyang magpatawad. Hindi siya nagalit o gumanti. Ipinakita rin rito ang katuparan ng hula sa lumang tipan na si Jesus ay kabibilangin kasama ng mga makasalanan. Ang panalangin ni Jesus sa verse 34 ay isa sa 7 huling wika
ni Jesus. Amen. Kagaya ng sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 32. 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Isang tulad ng pagpatawad sa iyo ng Diyos ng dahil kay Kristo. Amen. Be kind and compassionate, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Amen. Yes, Hindi madaling magpatawad, hindi maging mabuti, at lalong kapag ang mga taong nakapaligid sa atin ay hindi tayo ginagawaan ng mabuti. Pero kapatid sa Panginoon, hindi dahil ang ginagawa ng kapwa natin para tumigil tayo sa magiging mabuti at mapagpatawad, dahil andyan ang Diyos na isang napakagandang halimbawa ng pagiging mabuti at pagpapatawad. Amen. Kung pinapahalagan ang sacrifice ni Jesus, matuto kang magpatawad kahit mahirap. Yes. Tayo po ay dadako sa illustration. Parang sagat, kung hindi mo patatawarin, ikaw din ang nahirapan dahil sa bitterness. Kaya mong magpatawad dahil pinatawad ka ni Jesus. Amen. Ito po ang palagi natin alalahanin. Isipin po ninyo kung ang Diyos hindi tayo tinatawad sa mga kasalanan natin. Ano na lang kaya ang buhay ng bawat isa sa atin sa ngayon? Sa tingin niyo ba mababago tayo kung wala tayong forgiveness na natanggap mula sa Diyos? May tao bang kailangan mong patawarin? Simulaan mo na ngayon. Kaya kapatid sa Panginoon, kung sa mga oras na ito, ikaw ay may kasamahan pa ng loob o galit ka pa sa isang tao, magpatawad ka na. Amen. Huwag na nating hintayin na humingi sila ng tawad sa iyo. Tandaan mo kapatid, ang pagpapatawad ay hindi kaduwagan, hindi kabawasan ng pagkatao natin. Tama. Sa halip, ito ay tanda ng kabutihan ng Diyos na umiiral sa mga puso natin. Amen. Once na tayo ay magpatawad, unang nakakaramdam ng kapayapaan ay tayo. Tama. Alam mo ang damdamin ng mabigat na pinili mo siyang alisin kaysa panatilihin. Kadagdagan sa atin. Panglawa ay tao ang ng loob. Pili mo sila warin, maaring gumaan din ang dalahin nila, at higit pa doon, matuto silang magpatawad din. Kung handang palaging magpatawad, pinagpala ka din dahil palagi kang mapayapa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tapikin nga po ang ating sarili at sabihin natin, palagi kong pipiliin magpatawad. Tapikin nyo na mga kapatid ang ating mga balita na talagang ang pipiliin natin ay ang magpatawad. Kaya kung may hindi pa natin napatawad, pwede, hingin na tayo na mismo ang lalapit sa kanila na magpatawad. Hindi na natin sila hintayin ba na tayo pa ang magmamatigas sa kanila. Di pa ba? Napakaganda ng feeling ng bawat isa sa atin pag tayo ay nagpatawad. Ang ating kaisipan mapayapa. Di ba po ba? Di ba kung hindi tayo nagpatawad, iniisip natin yun eh. Hindi tayo makatulog. Hindi natin makonsentrate ang ating mga trabaho. Di ba po ba? Kung hindi pa tayo naranasan ko na yan eh. Pag may kaaway ako, hindi ko kinakausap, talagang maiisip. Siyempre, pag naglalakad ka, nakasalubong mo na yung kaaway mo, hindi mo kinakausap, o diba? Kaya, niyo po, nung andito ako, nakilala ko ang tunay na buhay ng ating Panginoon na alam niya, every single na kilos natin. Alam niyo po, yung ugali kong yun, at talagang binigay ko na sa Panginoon. Amen. Nakakatakot eh, di ba po, nagagawa tayo ng mga ganong klase. Marami akong binago sa aking buhay, sa aking sarili.
Di ba? Pala itong sinasabi sa aking testimonyo, kontrabida talaga akong number 1. Ang katwiran ko noon, nung hindi pa ako alam ko na may Panginoon, pero iba pala. Yung, di ba, Christian tayo, iba pala yung yung experience natin na tayo ay Kristiyano, na rebulto yung nilulurukan natin. Iba pala yun. At iba yung dito na tayo, na napag-aaralan natin ng ating Panginoon pala ay buhay. Amen. Di ba nakakatakot? Nagagawa pa tayo ng ano-ano. Kaya surrender lahat ang ating buhay sa Panginoon. Kaya salamat sa PUF talaga na talagang napasok kami rito na hindi kami nagkamali ng pinasukan talaga. Dito kami nahubog ng Panginoon po. Kaya yun na lang po. At yan po ang unang punto natin. Tayo po ay dadako sa punto. Paano natin pinapahalagaan ang tamang-hamanghang sakripisyo? How do we value the amazing sacrifice? Sa point 2 po, we value His sacrifice by refusing to take it lightly. Amen. Binasa natin ng 23 ay ng chapter 23 verse 35. Pinapahalagan natin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng hindi pagmamaliit. But the people stood watching and the rulers even scared. Nakatayo ang mga tao na nanonood. Ang pinuno ay nanunuya. Amen. Habang si Isus ay nagsasakripisyo, ang iba ay nanunuya, hindi seryoso sa nangyayari. Ito ay larawan ng taong hindi pinapahalagahan ang ginagawa niya. Tama. Ito ay naganap habang nakatayo si Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ang katotohanan, hindi alam ng mga nangungutya na kaya hindi iniligtas ni Jesus ang kanyang sarili ay upang nailigtas niya ang sangkatauhan mula kanan. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 29. Warning against treating the sacrifice of Christ as unholy. Amen. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos? Lumalapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at ng insulto sa espiritu ng biyaya. Amen. Ito ay isang babat na ang pagyurak sa anak ng Diyos na si Jesus may kalakip na kaparusahan at isa sa masakit na katotohanan, madaming tao ang nawawalaan ng respeto sa Diyos. Mas malakas ang pagsunod na mundo ito kaysa na pagsunod natin sa Diyos. Kapatid, huwag gawin o ordinary ang sacrifice ni Jesus. Ito ay dapat magdala ng reverence at magpapabago sa buhay. Amen. Tayo ay dadako sa illustration. Parang isang mahalagang regalo. Kung hindi mo pinapahalagahan, parang walang halaga sa iyo. Parang magulang at anak. Sa panahon ngayon, maraming mga anak na ang walang pagpapahalaga sa magulang kapag lumaki na. Sa halip na pakitaan ng pagmamahal at respeto ang magulang, binabastos na. Hindi sumusunod ang worst. May anak ka pang nagagawang saktan, paglupitan ang kanilang mga magulang. Mayroon pa tayong nababalitaan na ang anak ng sariling magulang. Di ba masakit yun para sa atin? Di ba? Anak mo, nalagaan mo, 9 na buwan sa tiyan mo. Tapos ganun yung nangyayari. Alam niyo po, may ganun. Alam niyo po, kausap ko si Margie kanina. Alam niyo po, umiiyak sa akin, Pastor, dahil yung kanyang nanay, ipasok niya sa home of the aged. Dahil hindi kayang alagaan ng anak niya. Emergency siya na uuwi siguro, na ipasok niya doon kasi ate, sabi niya, kung ako ay, kasi buntis yung anak niya, tinuutakan siya ng anak niya para mag-alaga si Margie. Sabi ko sa kanya, kapatid, kung susundin mo ang anak mo, wala ka pang ipon. Wala siyang ipon. Paano pa doon?
yung ugali ng anak mo ganun na. Paano ka? So, ano kayang maganda na gagawin ko, ate? May nagpayo sa akin, ipapasok na lang niya sa bangkutan ng palatanda. Di ba masakit para sa atin? Sipin ninyo pagtanda natin, doon napapasok. Pero si Margie, there is a reason naman na babalik siya para may source income ba? Kasi kung nasa Pilipinas, anong gagawin niya doon? Mag-aalaga ng nanay niya, wala naman siyang pambili ng pampers ng nanay niya. O di ba po ba? Kaya nakakalungkot para sa atin. Kaya nakakalungkot isang kabiguan at matinding sakit ng kalooban sa isang magulang na lumaki. Na lumaking iba ang anak. Di ba po ba? Kaya nga po mga magulang, maunawahan natin ang kalagahan ng samurang edad ng ating mga anak na ipakilala na natin sa kanila si Kristo. Amen. Kung sino siya, ano nga ang sakripisyo niya para sa atin lahat, at magagawa natin yun kundi kung ikaw mismo magulang ay nakakakilala na at sumusunod na sa ating Panginoon na Diyos. May purpose ang sacrifice ni Jesus para sa baguhin ang buhay mo. Kaya huwag natin sayangin ang buhay na regalo ng Diyos sa atin mga kid. Palagi natin alalahanin ang mga sugat at latay na kanyang tiniis para lang mailigtas sa niya. Amen. Tinatrato mo ang ginagawa ni Jesus bilang mahalaga o parang ordinary lang? Tanungin po natin ang ating mahalaga ba ang sakripisyo ni Jesus o parang wala lang sa iyo? Kung mahalaga, ipakita natin kay Jesus na inaayos natin ang buhay natin. Kung parang ordinary lang sa iyo, kapatid, oras na para baguhin mo ang puso mo. Yes. Amen. Yes. Hindi pa huli ang lahat para maunawaan mo ang sakripisyo ni Jesus sa buhay natin. Ito po ay pangalawang punto natin. Tayo po ay dadako sa point 3. Paano natin pinapahalagahan ang kamanghamanghang sakripisyo? How do we value the amazing sacrifice? Sa point 3 po natin, we value His sacrifice by trusting Him even in difficult times. Pinapahalagahan natin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya kahit ang sitwasyon. Salo, ito po ay nasa binasa natin sa verse 36. Soldiers mocked him, yet he remained faithful. Siya ay tinutuya, ngunit nanatiling tapat kahit sa gitna ng pangungutya at paghihirap. Nanatiling tapat si Jesus sa kanyang mission. Amen. Sa Peter 1, chapter 2, verse 21. Christ suffered for you, leaving you example. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa iyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa upang sundan ninyo ang kanyang mga yapak. Pinaalala ng bersikulo na ang mga Kristiyano ay tinawag upang magtiis ng hirap ng may katapatan, lalo na sa paggawa ng mabuti. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa. Hindi na gumawa ng kasalanan, ngunit tinanggap niya ang pagpapasakit para sa kaligtasan ng iba. Amen. Kung pinapahalagahan mo ang sacrifice ni Jesus, matuto kang magtiwala sa Kanya kahit mahirap ang sitwasyon. Huwag tayong basta-basta sumuko. Palagi natin tandaan, mga kapatid, hindi nagpapabaya at never tayong pababayaan ng Diyos. Kapag sa konting pagsubok, nagkaroon na tayo agad ng alinlang sa Diyos na may magagawa siya, parang kinalimutan na din natin ang dahilan bakit Kanya iniligtas sa kasalanan. Na nag-alay siya ng buhay para sa atin. Parang paglalakbay, kahit mahirap ang daan,
Magtiwala ka sa guide mo dahil alam niya saan ka dadalhin. Amen. Hindi ka pababayaan sa gitna ng trials. Subukan po natin balan yung mga pagsubok na dadaanan natin at tingnan natin nasaan tayo sa kasalukuyan. Nililimot ba tayo ng Diyos? Pinapabayaan tayo ng Diyos? Hindi, kapatid. Sa halip, sa bawat pagsubok na hinaharap natin, man o hindi, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya ka mas matatag ngayon. Kaya mas maayos ngayon. Hindi iyan dahil sa sarili mong kakayahan, kundi dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Nagtitiwala ka ba sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo? Ang pagtitiwala sa Diyos ay pananampalataya natin sa Kanya. Kakayahan, pagpagdakil. Minsan, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi na naunawaan. Bakit nasa atin? Bakit hindi na lang sa ibang tao? Tandaan mo, kapatid, mga sitwasyon talaga sa buhay natin, minsan di kayang arukin ng mga isip natin. Bakit tayo ang pero tanging dapat lang natin gawin ay piliin at magtiwala at manatili sa sakripisyo ng Diyos na mga sa buhay natin. Di ba po ba? Tingnan ninyo, magsakripisyo tayo atin sa mga Pangulo, di ba po ba? Kung paano yung mga sacrifice nila sa balatin. Mga panguna natin. Oh, di ba? Kung tatawagin natin sila, oh, Pastor, i-pray nyo yung alam nyo, hindi alam natin ang gagawin nila. Di ba po ba? Hindi yun maliit na bagay. Di ba? Ay napapagod din, di ba? Pero, inisip ba niya na napapagod? Hindi po. Kaya dapat kagayan na lang halimbawa ang ginawa ng Panguna kay Pastora Mida. Hanggang sa pinasok, hanggang sa natapos, andyan sa tabi ang aking. Di ba po ba? Ang anak sakit. Pastor, alika rito. Pastor, pupunta ka pa sa bahay. Example na lang ako. Nakasakit yung anak ko, Pastor, pag-pray mo yung anak ko. Alam niyo ba kung nasaan siya? Nasa Sambales. Ang anak ko sa Manila. Imagine? Di ba? Hindi yung biro na sakripisyo yung pag-pray sa atin, niluluhod tayo. O, di ba? Yung pag-advise sa atin, pagturo na lang sa school natin. O, di ba? Ang para sa atin para matuto tayo na dapat alam nun. And then, yung mga nila, they are always telling na ang mga pamilya ng Nosuelo nasa kanila. Kung wala sila, nasaan kami ngayon? At ngayon, nasaan sila ngayon? O, di ba po ba? O, dapat yung mga alaman natin at alam natin ang ginagawa ng mga panguna natin, dapat pahalagaan natin. Di ba po ba? Bigyan natin ng halaga. Pag nangangailangan, makakadang tayo ng ating panguna mga sa ministry natin. Huwag na natin pahirapan ang ating panguna natin kasi hindi naman manhid ang ating mga puso, damdamin natin. Pag nangangailangan, mayroon tayo. Ibigay natin. Magbigay tayo kahit paano. Makakaalis din yun ng pag-ipa po ba? Amen. Di ba po ba? Alalahanin na lang natin ang sakripisyo nila sa atin. Dahil kung wala sila, kung wala tayong panguna, andito ba tayo? Kagaya ko, andito ba ako? Siguro, isa pa rin akong luko-luko na tao. Aminin ko po yun. Kaya, aminin ko po yun. Naluko-luko pa rin ako. Sinuko ko, binigay ko na sa Panginoon ang aking buhay. Nilinis na ang aking buhay
sa aking nagbago. Tinalikuran ko ang magandang buhay na kung ano yung gusto ko, makukuha ko. God. Pero ngayon, tinanggal ko yun na ugali ko. Sabi ko, bakit pa ako bibili ng ganun? Hindi ko na, sabi ko, tulong ko na lang. Alam niyo ba, yung cellphone ko, Poco, ito ay nag-i-stop ito. Minsan, alam niyo po ba, di ba minsan, pagka ako, lalo na pagka sunset natin, nawawala ako, kasi nag-hit siya. Tapos, alam ba, lalagay ko sa freezer. Oh, nakaya ko naman. Pero, hindi eh. May mas nangangailangan. Amen. O, di ba? Nasakripisyo ko ang cellphone kong ito. Maraming nagsasabi sa akin, lalo na pag nasa Manama ko. Ate, kayang-kaya. Kahit may tawag sa akin, muna istak yung cellphone ko. Di maririnig nila. Ano ba naman ito? Kinakalog-kalog kayo yung cellphone ko. Sabi ko, ate, bakit ka pa nagtiti sa cellphone mo? Sabi nila, even na iPhone na 17, kaya mong bilihin. Anong gagawin sa iPhone? To show the people na kaya kong bumili, na mayroon ako niyan, no? Itulong ko na lang. Ibigay ko lang Glory sa to mga God. nangangailangan. Amen. Ganun na. Itong cellphone kong ito nga, maraming tinatawanan nga po. Okay, sabi ko, tumawa lang kayo sa akin. Pero nagtanim ako sa mataba, Glory to God. sa mga matabang lupa. Amen. Di ba? O, magtanim tayo para maanihin tayo. Anong aasahan mong anihin mo kung hindi ka nagtanim? Di mo wata. Hindi sabi ko ba? Kasi sabi ko, kung sa mga gamit noon, talaga, inuuna ko talaga din. Isa rin ako noon. Nung nasa mga alahas, hindi ako papatalo dyan. Pag nalaman kong bumaba yung ahas, talagang kukuha ako nakukuha talaga. Pero ngayon, anong gagawin natin? Hindi natin madadala. So magtanim tayo. Mas mabuti pa na itanim natin. Di ba po ba? Amen. Kaya tayo po ay dadako po. So na conclusion na po. Amen. Ang sakripisyo ni Jesus ay kapangyarihan. Pero ang tanong, paano ka tutugon? How do we value the amazing sacrifice? Ang unang punto po natin, by choosing forgiveness over bitterness. Sa pangalawa po natin, by refusing to take it lightly. Ang ating pangatlo po ay by trusting Him even in difficult time. Tandaan, ang cross ay hindi lang simbolo. Ito ay paanyaya sa isang transform life. Tayo po ay dadako, tayo po ay yumuko at tayo po ay dadako sa panalangin. Thank you, Lord. Panginoon Jesus, salamat sa sakripisyo. Jesus sa cross, turuan mo kaming magpatawad, pahalagaan ang inyong ginagawa at magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Baguhin mo ang aming puso upang bubuhay sa inyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To God be the glory. God bless po sa lahat. Amen. Praise God. Amen. Paliwanag natin ang Diyos sa buhay ni Femi Marlene Garcia from POF Bahrain Chapter. Tunay, napakainam marinig ang kapahayagan ngayon dahil talagang sa panahon ngayon ay lalo na maraming kabataan hindi sineset aside na nila yung bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen po. Kaya nga madalas sinasabi natin, bakit hindi mapahalagahan ng isang bagay na talagang lubhang napakahalaga? Okay. Tandaan po natin ito. Ang pinakadakilang sakripisyo sa kasaysayan ng mundo ay ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po yan. Siya'y walang kasalanan. Ngunit pinili niyang magdusa para sa ating mga kasalanan. Dapat tayong ipinapako sa kasalanan natin. Sa paulit-ulit natin pagkakamali. Pero inangkin niya, inako niya. Okay? Siya ang nagdusa na dapat tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, bagamat oo, may kasama siya doon, 2 kriminal. Okay? Nilait sila, pinagtawanan. Tama po ba? Kasi yun po, kasumpa-sumpa ang makitang nakatulos. May pako ka sa panahon na yun. Tama po ba? Ngunit narinig natin sa gitna ng pain na naramdaman ng ating Panginoong Yesus,
tunay mga kapatid ko sa Panginoon, nakita natin ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Kaya ang tanong nga ngayon ay paano natin mapapahalagaan yung amazing sacrifice ng ating Panginoong Hesus. Hindi sapat na malaman natin ito o mabatid lang natin. Dapat makita ito sa ating buhay, sa ating ugali at sa ating pananampalataya. Okay, kaya yung unang puntos para maipakita natin kung paano natin pinapalagahan yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin, mas piliin natin ang magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Amen. So, ang Panginoon nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Nakita niyo naman, habang siya'y napako sa krus, hindi siya gumanti. Hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, ano sinabi niya? Pas pinili niyang magpatawad. Patawarin mo sila. Siya pa nagpipray ngayon. Hindi nila namamalaya o nalalaman ng kanilang ginagawa. Kaya kung tunay na pinapalagaan natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, dapat matuto rin tayo magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Nakasakit na ba sa iyo, kapatid? Baka hanggang ngayon ay hindi ka pa makapag-move on. Patawarin mo na sila. Baka maya nagkamali lang sila ng sapantaha o at ikaw ay nasaktan o kaya binibiro ka lang pala. Ikaw ay nasaktan. Okay? Patawarin mo na sila. Mas madali magpatawad kaysa magkimkim ng sama ng loob. Tumingin ka lang doon sa Cross of Calvary. Okay? Alam mo bakit? Yan yung magpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Hesus ang unang nagpatawad sa atin. God, our Lord Jesus Christ, forgave us first. Una niya tayong pinatawad. Kaya ano pang gagawin natin? Kaya ang taong tunay na nakakaunawa ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tiyak ako, marunong siyang magpatawad. Pero kung hindi niya naintindihan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Calvary, ay hanggang ngayon, ang tigas ng puso niyan. Pakiramdam niya ay parang lubha siyang nasaktan. Ayaw niyang magpatawad. Okay? Iba naman ay kailangan talaga itama kung mali. Okay? Minsan tingin ay sa mga ginagawa natin ay we are pretending na wala naman tayong ginawang mali eh. Wala naman ginawang mali. Kaya tuloy yung salitang yun ang siyang magpapatigas ng puso natin para taniman tayo ng kaaway ng pride. Okay? Pride. Ibig sabihin, parang mas magaling ka na. Okay? Doon sa bagay na hindi mo pa lubos na naiintindihan. Tama po. Minsan may mga pananalita tayo na dapat bantayan natin. Okay? Kaya baka maya magkamali ng pagkakaunawa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nasa atin yung pagpapatawad. Amen? Kung may nagawa silang mali, okay, patawarin natin sila. Okay. Yun po yung naisip mabatid ng ating preacher. Pangalawa, anong sabi? Pinapalagahan natin ang kanyang sakripisyo. We value sacrifice by refusing to take it lightly. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi sa pagmamaliit doon sa ginawa. Sa ating ginagawa ngayon, daming sinasabi na, ba't ka pa gigising ng maga, sarap-sarap matulog. Ba't kailangan mo pa magsakripisyo? Okay. They take it lightly. Tama po ba? Sabihin nun, minamaliit, pagmamaliit dito sa ginagawa natin. Ba't ka gigising? Hayaan mo na sila dyan, magpuyat. Hindi nila alam, we are doing this para sa kanilang kabutihan. Okay, nananalangin tayo, hindi lang sa mga kamanggagawa natin, binabanggit ang pangalan, isa-isa, kapag tayo nakaloot, kundi mga kamanggagawa natin na ini-impress ni God sa puso natin na idulog at mga bagay na nagaganap sa ating lipunan, okay, nagaganap sa ating bansa, nagaganap sa buong mundo. Okay. Yun naman po yung meron tayo ang manalangin. Okay? Kahit na tayo nilalait, pinagtatawanan, bakit daw kailangan pa bilangin yung ginagawa natin ito? Hindi nila alam habang ito'y binibilang natin, nagbibilang din tayo ng pagpapala sa harapan ng Diyos. We need to count our blessing.
blessing ito. Yung ginagawa natin. Tuloy niya, pang-anim na taon at 78 madaling araw na tayo. Amen. At yung tinatanong ng marami kung kailan matatapos ang ating prayer dawn watch, sabi natin, after our last breath, hanggang sa pagputi ng buhok natin, hanggang sa kunin na tayo at madatnan na tayo ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Kaya darating isang panahon, i-impress din ni God sa maraming mga kamanggagawa ang kahalagahan ng pananalangin na ginagawa natin ngayon. Amen? Okay. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, habang siya pinagtatawanan, nakita naman natin. Okay. Inunawa niya. Okay. Siya nananalangin sa harapan ng Ama. Kaya maraming tao ngayon talagang minamaliit ang cross of Calvary. Kaya anong klaseng buhay meron sila? Nabubuhay sila sa kasalanan. Binabaliwala nila yung biyaya ng Diyos. Kapag pinahalagaan natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tiyak ako, mamumuhay tayo ng may kabanalan, may respeto sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Piliin na natin mga kapatid sa Panginoon na yung mga bagay na sakripisyo, wag natin ito maliit. Hindi ko naman sinabi tulungan ako eh. May mga ganun ba? Hindi ko naman sinabi magpapako siya sa krus eh. May mga ganun ba pananalita? Para bagang utang na loob mo pag tumulong. Para bagang utang na loob mo pa na ikaw ay magamit ng Diyos sa kanyang buhay. Pero still laging sinasabi, hanggat may pagkakataon tayo magsakripisyo, do it. Magsakripisyo tayo. Kasi yan ang magbubukas ng biyaya ni Lord sa buhay natin. Tama po ba? Huwag natin gamitin ang grace ng Diyos bilang dahilan para magpatuloy tayo sa paggawa ng mali. So, we are living by grace of the Lord. Pero huwag natin gamitin yan dahilan para magpatuloy tayong gumawa ng kasalanan. Okay? Marami sa atin ganyan eh. Di ba? He is a gracious God. He is a merciful God. Alam palang mapagpatawad ang Diyos eh. Bakit? Ulit-ulit ka pa rin nagkakasala. Kasi mapagpatawad siya. Kasi pastor eh. Kaya mga bagay na yun, minamaliit natin ang Diyos sa mga ganong bagay. Which is wrong. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin ipagpalit ang eternal blessing sa pansamantalang kasalanan na patuloy natin nagagawa sa mundong ito. At yung pangmuling idiniin sa atin, paano ba natin napapahalagahan ng sakripisyong ginanap ng ating Panginoong Hesus? By trusting Him, even in difficult times. Kaya ba natin yan? Sabi nga ng ating kapaghayag ng salita ng Diyos, talagang meron kang gagawin na sakripisyo para sa iba. Hindi mo po pwedeng sabihin, ginagawa ko to dahil ganito, ganyan. No. Ginagawa natin to, nagagawa natin ito dahil may isang dahilan lang tayo. Bakit tayo nagsasakripisyo? Because we love God. We are doing this for God's glory. We pray tayo sa madaling araw, hindi para punan lang ang ating pangailangan, kundi sinasabi natin kay God, Lord, we love you. Kay Lord, we want to obey you. Lord, naniniwala kami na sa simpleng panalangin na ginagawa namin sa madaling araw, marami ka nang inililigtas. Tama po ba? Okay? Marami pwedeng mangyari sa maghapong ito. Maraming pwedeng pangit na hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari sa maghapon. Pero dahil kapatid, nananalangin ka. Kaya ito tayo ngayon. Patuloy nagbibigay ang Diyos ng kagalakan sa ating puso. Okay? Kaya patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng ating binibigay, sabi ng ating testimony, ito natanggap ko, kulang pa ito sa akin, hindi ito makakasapat sa aking pangailangan. Okay, isasakripisyo ko na lang ito, ibibigay ko na lang ito. Tama po ba? Ibibigay ko na lang ito. Tandaan po natin to. Habang tayo nawawalan, mas pagbutihin natin ang tumulong. Pag-igihan natin ang magsakripisyo, ang magbigay. Bakit? Yan ang magiging susi para ibuhos sa atin ang rumaragasang pagpapala. Para buksan ang lahat ng durungawan sa kalangitan. Para ibuhos Amen. sa buhay mo ang pagpapala. Amen?
Kasi katwiran ng marami, paano ako magbibigay? Wala nga ako. Deklara mo na palang wala eh. Talagang wala. Kaya nga may mga tinatawag tayong seed of faith. Ibig sabihin nun, hindi yung pahawak, pero nasabi mo na, laman na ng puso mo. Okay? Kaya hindi tayo po pwedeng, hindi natin pwedeng sabihin wala ako eh. Yung the mere fact na humihinga tayo, meron tayo. Amen. The mere fact na may lakas tayo, meron tayo. Kasi tingin lang natin material na bagay, financial na bagay lang yung nakikita natin madalas. Kaya yun lagi ang nasasabi natin, wala tayo. Sino magsasabi sa atin na wala tayo? Taglay nga natin itong hininga natin. Sino magsasabi wala tayo kung taglay natin, lakas natin? Kaya tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Ang tunay na pagpapahalaga sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa Cross of Calvary ay ang pagtitiwala sa Kanya kahit mahirap ang buhay. Tandaan po natin yan. Kaya ba natin itiwala lahat sa Diyos kahit mahirap ang buhay? Amen. Kaya bilang paalala sa atin, the sacrifice na ginanap ng ating Panginoong Yesus ang magbibigay sa atin ng courage na magtiwala sa Kanya. Kahit napaka-imposible ng kinalalagyan natin sitwasyon. Maraming salamat, Pemi Marlene, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang krus ay simbolo lamang. Ito ay patunay sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa Jesus ay nagdusa, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Para kanino? Para sa atin. Kaya mga kapatid ko, panghawakan natin, tumugon na tayo ngayon. Ano man yung mga bagay na gumugulo sa ating isip, pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus para tayo'y makapamuhay ng may pagpapatawad, pagtitiwala sa Kanyang harapan. At naniniwala ako, gusto natin ang buhay na kinalulugdan niya. Kaya muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pemi Marlene na tigapanguna natin sa PF Bahrain Chapter. Ay ibinabalik ko na po ang gawain sa ating MC, Pastora Rubian.